Ibinahagi ng Philippine Women's National Football Team sa naganap na PSA Forum nitong Martes ang kanilang mga paghihirap na pinagdaanan bago masungkit ang inaasam na pwesto o papasok sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Para sa detalye, narito ang report ni Paulo Salamati. Sa gitna ng mga pagsubok at sunod-sunod na pagkabigo sa simula, muling pinatunayan ng Philippine Women's National Football Team o mas kilala bilang Filipinas na hindi sila basta-basta sumusuko matapos nilang masungkit ang slot para sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil. Dahil dito, ang Pilipinas na lamang ang tanging koponan mula sa Timog Silangang Asya na nakapagtala ng 2 sunod na paglahok sa pinakamalaking entablado ng football sa mundo. Pero hindi naging madali ang daan para sa mga Pinay Kickers. Sa katatapos lang na 2026 AFC Women's Asian Cup, nakaranas ng matitinding talo ang Pilipinas laban sa mga malalakas na bansa gaya ng Australia, South Korea at Japan sa quarterfinals. Sa kabila ng kaisa-isang panalo laban sa Iran sa group stage, tila dehado ang pag-asa ng koponan, ngunit sa halip na manghina, ginamit ito ng Pilipinas bilang kanilang motibasyon. Sa critical na play-in match, pinatahimik nila ang Uzbekistan sa score na 2-0 upang formal na makuha ang kanilang tiket patungong Brazil. Ayon sa 24-year-old forward ng Pilipinas na si Alessandria Carpio, ang pagkabigo sa mga top-ranked teams na Japan, South Korea at Australia ay nagbigay sa kanila ng mahahalagang aral na gagamitin nila sa World Cup proper. We tried to keep it very positive after the loss against Japan. Of course, that was a big loss. But again, we said we have to move on and focus on the next game, which would be Uzbekistan. And even though we're ranked on paper slightly better than them, it always depends on the day of the game. What's on paper doesn't matter. Sa kasalukuyan, nasa ika-39 na pwesto sa mundo ang Pilipinas at target nilang pagbutihin pa ang kanilang offense at defense bago tumungo sa Brazil. Ayon kay Carpio, kailangan nila ng karagdagang training at friendly matches upang mas tumibay pa ang kanilang samahan sa loob ng field. For our Asian Cup campaign, since marami po kami kalaban na very strong, we focus a lot on a more defensive approach. So I think Asian Cup gave us a really good chance to work on our defensive tactics, which again, we're going to be facing so much more opposition that are even stronger than some of the opposition that we faced in Asian Cup. So we'll be leaning a lot on our defensive tactics as well. So since we focus so much on defensive tactics in Asian Cup, we're hoping that moving forward we can also focus a little bit more on our attacking tactics so that we can just come out and have the most balanced showing that we can when we go to World Cup next year. Bago ang World Cup sa susunod na taon, inaasahang sasabak muna ang Pilipinas sa 2026 Asian Games bilang bahagi ng kanilang paghahanda para sa isa na namang makasaysayang paglalakbay. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.